Alina's POV. Balik na tayo sa room. May mga gagawin pa ako't ihahatid lang kita sa suite natin para makapagpahinga ka muna. Muling wika ni Stel at akmang igigiya niya na ako patungo sa elevator. Pero kaagad akong umiling. Ayos na ako, Stel. Actually, kaya nga pala ako lumabas dahil maliban sa paghahanap sa'yo, pupuntahan ko sanang kaibigan ko. Gusto ko rin sanang magpaalam sa kanya. Nakangiting wika ko. Kaya mo ba? Pwede mo naman siyang papuntahin sa suite natin kung gusto mo siyang makausap. Seryosong sagot niya sa akin. Pwede ba yun? Wala naman akong gagawin at kaya ko naman. Nakangiting sagot ko sa kanya. Bumalik ka na lang sa suite natin at ako nang bahala. Ipapatawag ko na lang ang kaibigan mong iyon at papupuntahin ko na lang sa suite natin. Ano nga palang pangalan niya? Seryoso niyang tanong sa akin. Mukhang posigido talaga si Stel na pabalikin ako sa aming suite. Kaya walang choice kung hindi ibigay ang kung ano ang nais niya. Wala akong choice kung hindi ang magpatianod sa nais niya at talagang inihatid niya pa ako pabalik. Ngayong halos alam na ng lahat na asawa kita. Hindi mo na pwedeng gawin ang mga nakasanayang gawin mo noon, Alina. Dapat ka ring mag-ingat sa mga kilos mo dahil tsak na marami mapagsamantalang tao na gusto kang lapitan at gawa ng masama. Sana maintindihan mo na kaya ako to ginagawa dahil gusto ko masigurong kaligtasan mo. Seryoso niyang wika sa akin nang tuluyan na kaming makapasok sa loob ng suite. Nakangiti naman akong tumango. Alam ko naman yon at laking pasalamat ko nga dahil ramdam ko na pinoprotektahan mo ko, Stel. Pasensya ka na sa akin ha, nakangiti kong sagot sa kanya. No worries, Alina. Naintindihan kita. Ngayong nandito ka na sa tabi ko, ayaw ko na mangyari ulit ang mga nangyari noon. Pangako, poprotektahan na kita sa abot ng aking makakaya. Seryoso niyang bigkas sabay haplo sa pisngi ko. Hindi ko naman mapigilan ang magtaka. May laman kasi ang sinasabi niya na hindi ko lang din talaga mawari kung ano yon. Alam kong may ibig sabihin ang kung anumang salita na lumalabas sa bibig niya ngayon. Kung nakakaalala lang sana ako ngayon, hindi din sana ako mangangapa sa dilim. Salamat, Stel. Pangako, lahat ng sasabihin mo susundin ko. Alam ko naman na lahat ng ginagawa mo ngayon ay para sa kabutihan ko eh. Salamat, nakangiti kong sagot sa kanya. Huwag kang magpasalamat sa akin, Alina. Asawa kita at lahat gagawin ko para maging masaya ka. Nakangiting sagot niya sa akin. Kaagad naman ako nakaramdam ng kilig. Wala sa sariling kaagad akong napayakap sa kanya. Salamat. Kung may mga pagkakamali man akong nagawa sa iyo noon, patawarin mo din ako, Stel. Pangako, magiging mabuti akong asawa sa iyo. Nakangiti kong sagot sa kanya. Hindi naman nakaimik si Stel pero naramdaman ko naman ang dahan-dahan na pagkalas niya sa pagkakayakap ko. Seryoso akong tinitigan sa mga mata at habang may ngiti nakaguhit sa labi. I love you, Alina. Bigkas niya kasabay na paglapat ng labi niya sa labi ko. Kaagad ko naman tinugon ang halik niya at ilang saglit lang, bigla na namang nag-alab ang matinding pagnanasa sa pagitan naming dalawa. Sa isang iglap, naramdaman kong isa-isang tinatanggal na naman ni Stel lahat ng saplot sa aking katawan. Hindi ako magsasawang angkinin ka, Alina. Nakakabaliw ka, mahinang bigkas niya. Hindi naman ako nakaimik dahil gusto kong namnamin ang init na hatid na ginagawa niya sa akin ngayon. Masaya ako sa isiping nababaliw si Stel sa katawan ko. Handa ko ipagkaloob nang paulit-ulit ang katawan kong ito sa kanya. Hindi ako din mapapagod ni iparamdam sa kanya kung gaano siya kahalaga sa akin. Ilang haplos at halik pa ang pinagkaloob ni Stel sa akin bago ko naramdaman ang pag-angat ko. Karga-karga niya ako habang naglalakad siya patungo sa kama. Pagdating namin doon, maingat niya ako inilapag sa ibabaw na malambot na kama at hindi hiniwalay ang titig sa hubad ko ng katawan. Habang isa-isang tinatanggal niya rin lahat ng saplot sa kanyang katawan. Akala ko ba may gagawin ka pa? Baka naman malate ka na niyan, Stel. Nakangiti kong sambit habang dahan-dahan kong hinawakan ang sarili kong matatayog na bundok. Hinaplos ko yun habang malakit na nakatitig sa kanya. Napansin ko na lalong nadagdagan ang matinding pagnanasa na nakaguhit sa kanyang mga mata habang nakatitig sa akin kaya hindi ko mapigilan ang makaramdam ng tuwa. Nagkukumahog na siya sa pagtanggal ng lahat ng saplot sa kanyang katawan at nang maisakatuparan niya na yon, kaagad na tumambad sa mga mata kong magkasaludo niyang mga armas. Shit, alam kong pareho na naman kaming mag-e-enjoy nito. You're mine, Alina. Mine.
Gigil namang bigkas ni Stel sa akin. Parehong habol ang aming hininga, pero parehong may ngiting nakaguhit sa aming labi. Tired? A little bit? Nakangiti kong sagot sa kanya sabay tagilid paharap sa kanya at mahigpit na yumapos. Ramdam kong init na nagmumula sa kanyang katawan na nagbigay sa akin ng kapanatagan ng kalooban. Para biglang naging kompletong buhay ko simula nang nakasama ko siya. Walang duda, mahal ko nga siya. Kaya din siguro nagpakasal ako sa kanya noon dahil iniibig ko siya. A little bit? So ibig mo bang sabihin gusto mo pa? Isa pang round? Nakangisi niyang sagot. Kaagad naman ako nakaramdam ng pag-iinit ng aking pisngi dahil sa sinabi niyang iyon sa akin. Hindi naman sa ganun. Ang ibig kong sabihin, masaya ako nakasama ka. Sobrang saya ko, Stel. Nakangiti kong sagot sa kanya. Of course, sobrang saya ko rin ngayong kasama kita, Alina. Promise, ikaw lang sapat na. Nakangiti niya sagot sa akin. Mahigpit niya rin akong niyakap kaya hindi ko mapigilan ang mapapikit. Gusto kong sulitin ang mga araw at oras na kasama siya. Ilang minuto din kami nanatili sa ganoong posisyon nang muling nagsalita si Stel. By the way, sweetie, gustuin ko magstay sa tabi mo ngayong umaga, hindi maaari. Hinihintay na pala ako ng mga kamiting ko. Magpahinga ka na lang dito ha? Babalikan ka agad kita pagkatapos ng meeting ko. Maya-may marahan niyang bigkas sabay kala sa pagkakayapos sa akin. Bumangon siya kaya mabilis na rin ako napabangon. Paanong pagbisita natin kina Nanay Tasing? Anong oras na ba? Malambing kong sagot sa kanya. Magpahinga ka, bukas na lang tayo pupunta doon. Nakangiti niya sagot sa akin. Kaagad namang namilog ang mga mata ko sa gulat. Ha? Hindi ba't mamayang hapon nang balik natin pa Manila? Bulalas ko. Nakangiti naman siyang umiling. Sana, kaya lang na-realize ko na marami pa pala tayong gagawin. Bukas na lang siguro ng hapon tayo babiyahe para medyo mahaba-haba ang banding mo sa mga taong kumukup sa'yo. Nakangiti niya sagot sa akin. Biglang ragasa ng tuwa sa buo kong pagkatao dahil sa sinabi niya. Ibig palang sabihin talagang mas iniisip niya ang kapakanan ko. Ang bait talaga ni Stel. Talaga nga sigurong mahal niya rin ako. Thank you. Naluluha akong sagot sa kanya. Para sa akin hindi simpleng bagay ang ginawa niya. Talagang laking pasalamat ko dahil iniisip niya rin ang nararamdaman ko. Ang kaligayahan ko at ang mga taong mahalaga sa akin. Hey, bakit ka umiiyak, Alina? Maliit na bagay. Alam kong napamahal ka na rin sa mga taong kumukup sa'yo. Kaya naman bibigyan kita bukas ng chance na makasama sila ng medyo mahaba-habang oras. Nakangiti niya sagot sa akin. Kaya nga nagpapasalamat ako sa iyo dahil naisip mo ang tungkol sa bagay na yan. Ibig lang sabihin pala nito na mahalaga ako sa iyo. Thank you, Stel. Madamdamin kong sagot sa bayapos sa kanya. Naramdaman ko naman ang paghagod niya sa likod ko. Of course, mahalaga ka sa akin dahil mahal na mahal kita, Alina. Promise, babawi ako sa mga araw na nawala sa atin. Babawiin natin ang mga araw na hindi natin kasama ang isa't isa. Malambing niyang sagot sabay halik sa noo ko. Pagkaalis ni Stel, hindi na rin naman ako nakatulog. Ang ginawa ko, inabala ko na lang ang sarili ko na manood ng mga palabas sa television. Nag-promise si Stel kanina sa akin bago umalis ni ipapasyal niya daw ako sa buong beach resort. Excited ako syempre. Kung nagkataon kasi, yun ang kauna-unahang date namin simula nang bumalik ako. Nasa ganun akong sitwasyon na marinig ko ang pagtunog ng doorbell. Kaagad na gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi ko sabay tayo. Iniisip ko kasi na baka si Odessa ang nasa labas. Nag-promise din pala sa akin si Stel kanina na papupuntahin niya si Odessa dito sa kwarto para hindi na ako lumabas pa. Dali-dali ako naglakad patungo sa pintuan ng suite at binuksan ang pintuan. Ang kaninang matamis ng ngiting nakaguhit sa labi ko'y biglang naglaho nang bumungad sa paningin kong hindi inaasahang bisita, si Glenda Landichico. So, totoo palang chismis na narinig ko na nagbalik ka na pala. Halatang inis sa boses niya habang sinasabi ang katagang iyon. Wala man lang preno mo. Walang pangangumusta kaya halatang bastos ang babaeng ito. Nagulat man sa bigla niyang pagpunta dito sa suite. Pinilit ko namang magtapang-tapangan. Sa aming dalawa, ako dapat ang dominant dahil ako ang legal wife. Yes? And who are you? Matabang kong sagot sa kanya sabay halukip-kip. Napansin kong kagad na nagsalubong ang kilay niya. Dahil sa tanong kong iyon, naiinsulto yata dahil isa siyang sikat na artista at supposed to be kilala siya ng lahat. Pero syempre kailangan ko siyang dadmahin dahil alam ko kung gaano ka makapanganib ng babaeng ito. Hindi mo ko kilala? Are you sure na hindi mo ko kilala? Nangangalit na bigkas niya. Kunwaring inosente ako napangiti. Hindi bakit kilala mo rin ba ako?
Dati ba kitang kaibigan? Nagtataka kong tanong sa kanya. Lalong nagningas ang galit sa mga mata niya kasabay na mapaklang pagtawa. Oh yeah, hindi mo nga pala ako kilala. Now I realize paano nga pala ako makikilala ng isang tao na limot ang nakaraan. Natatawang sagot niya. Kagad ko siyang pinagtaasan ng kilay. So ano ngayon? Limot ko nga ang nakaraan ko pero may asawa naman ako na handang ipaalala sa akin ng lahat-lahat. Siya nga pala, may kailangan ka ba, miss? Nangiinis kong sagot sa kanya. Muli siyang natawa at sinipat ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Iiwan ka rin ni Stell at babalik ulit siya sa akin. Nanguuyam na bigkas niya. Kunot-noo ko siyang tinitigan. Anong sabi mo? Nainis kong tanong sa kanya. Ang kapal ng mukha ng babaeng ito para sabihin sa akin ng harap-harapan ng katagang iyon. Sino ba siya? Isang dakilang parausan lang naman siya ni Stell noong wala ako. Proud kabit ang bruha. Sa nakikita ko, mukhang masyadong nag-enjoy pa naman sa'yo si Stell. Dahan-dahan lang, baka manawa ka agad siya sa'yo at muling bumalik sa akin. Nakangisi niyang muling bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang mapakuyom ang kamao ko. Talagang sinusubukan ako ng burikat na itong pasensya ko. Oh really? Manawa? Paano mo naman nasabi yun gayong kasal kami? Saka, bakit ba masyado kang bitter? Don't tell me na isa ka sa mga babaeng walang hiya at handang bumuka ka sa mga lalaking may asawa na. Proud homewrecker ka ba? Nakangisi ko ding sagot sa kanya. Kagad ko napansin ng biglang pamumula ng pisngi niya sa galit. Tinamaan yata sa sinabi ko ang bruha. Masakit ba? Magbago ka na kasi. Huwag na huwag mong ipagsisiksikan ang sarili mo sa lalaking may asawa na. Maraming single dyan at oras na malaman ko na nilalandi mong asawa ko. Hindi ako mangingimi na tanggalan ka ng lahat ng buhok mo sa katawan. Miss whatever. Pahirap kong bigkas at pabalagbag na sinara ang pintuan ng suite. Lumikayo ng malakas na ingay pero wala akong pakialam. Gusto kong ipakita sa Glenda Landichico na yon na maling-mali ng kalabanin niya ako. Ako ang asawa at lahat ng karapatan ay nasa akin. Ang kapal ng mukha ng babaeng yon na kumprontahin ako. Makikita niya talaga. Huwag na huwag kong nabalita ang nilalandi niyang style ko. Kung hindi maghahalo talagang balat sa tinalupan. Wala sa bokabularyo ko maging martir. Dahil sa sobrang inis, bigla ako nawalan ng gana na manood ng television. Naglakad ako patungo sa may telepono para umorder ng makakain. Magpapadeliver na lang ako ng makakain dito sa suite dahil bigla ako nagutom. Nakakagutom din palang stress. Kailangan kong i-relax ang sarili ko bago pa masira ang buong araw ko. Ang sobrang inis na naramdaman ko para kay Glenda ay binuhos ko na lang sa pagkain. Nakakairita ang babaeng yon. Sa susunod na galitin niya pa ako, hindi lang talaga pagbubunganga ang makukuha niya sa akin. Talagang babangasan ko na siya. Hindi talaga kayang tanggapin ng isipan ko na may babaeng aali-aligid sa asawa ko. Ayaw ko may kaagaw ako kay Stell dahil akin lang siya. Abala ako sa aking kinakain nang marinig kong muling pagtunog ng doorbell. Yamot akong tumayo at naglakad patungo sa pintuan at nakasimangot na binuksan. Mainit pa rin talagang ulo ko at mabuti na lang talaga at hindi siglanda ang aking nabungaran. Angie, kamusta ka na? Anang excited na boses ni Odessa. Yes, si Odessa, ang best friend ko. Siya ang nabungaran ko dito sa labas kaya hindi ko na napapigilan ang pag-wait ng masayang ngiti sa labi ko. Odessa, mabuti naman at nandito ka na. Alam mo bang kanina pa ako bored na bored sa kwartong to? Pasok ka. Ngiti-ngiti kong sagot sa kanya. Mabilis naman siyang pumasok at siya na rin ang mismong nagsara ng pintuan ng kwarto. Uy, kagabi ka pa hindi bumabalik sa kwarto natin ha? Ano nangyari? Alam mo bang sobrang nag-aalala ako sa'yo? Kagad nabigkas niya habang naglalakad kami patungo sa may living area. Sinanyasan ko siyang maupo at kagad naman siyang tumalima. Oo nga naku magugulat ka sa ibabalita ko. Alam mo bang ayos na kami ni Stell? Nakangiti kong sagot sa kanya. Kagad naman naglahong ngiti sa labi niya at seryoso kong tinitigan. Ayos na kayo ni Boss Stell? Anong ibig mo sabihin? Kunot noon niyang tanong sa akin. I mean, bati na kami Odessa. Muli naming susubukan na magsama bilang tunay na mag-asawa. Kinikilig kong sagot sa kanya. Kagad namang namilog ang mga mata niya sa gulat. What? Hindi nga. Bakit? Nakakaalala ka na ba? Gulat yung tanong sa akin. Nakangiti naman akong umiling. Hindi pa, pero na-realize ko na ikinasal kami kaya mag-asawa pa rin naman kami sa batas ng Diyos at sa batas ng bansa. Wala naman siguro masama kung susubukan namin, di ba? Masaya kong tanong sa kanya. Saglit na natigilan si Odessa sabay tango. Oo naman, kung saan ka masaya, doon ka Angie. Magkaibigan tayo't wala akong ibang hangad kung hindi ang maging masaya ka.
Congratulations, Angie. Nakangiti niya sagot sa akin. Halata namang masaya rin siya sa naging kapalaran ko kaya hindi ko mapigilan na makaramdam ng kilig. Alam mo ba, simula na nakasama ko si Stel kagabi dito sa kwartong ito, noon ko rin na-realize kung gaano siya kahalaga sa akin. Kinikilig ako, Odessa. Sana tuloy-tuloy na itong saya na nararamdaman ng puso ko. Sana habang buhay na kaming maging masaya ni Stel. Nakangiti ko muling bigkas. Oo naman, wala namang imposible ang sinasabi mo, Angie. Lalo na't bukang mahal na mahal ka rin naman ni Sir Stel. Natutuwa niya ring sagot sa akin. Talaga? Sa palagay mo ba mahal din ako ni Stel? Hayst kinikilig ako. Pero alam mo ba, ramdam ko rin naman sa bawat haplos niya na mahal niya ako eh. Kahit siguro hindi na bumalik ang alaala ko. Masaya na ako basta kasama ko siya palagi. Nakangiti kong sagot sa kanya. Walang pagsidla ng galak na nararamdaman ng puso ko at ngayon nandito na si Odessa. Gusto ko ring ibahagi sa kanyang galak na yon. Matalik kaming magkaibigan at alam kong ramdam niya rin ang galak sa puso ko. Gagi, grabe na yan. Umatikabong pag-ibig yan ha. Tuwang-tuwa niya ring bigkas. Siyempre, alam mo ganito pala kapag in love ka no. Palaging masaya kaya naman maghanap ka na rin ng lalaking iibigin mo, Odessa. Ang sarap kayong ma-in love. Kinikilig kong bigkas. Hayst, grabe na talaga siya. Pero alam mo, wala pa akong planong pumasok sa isang seryosong relasyon no. Lalo na ngayon nag-uumpisa ng umangat ang karir ko. Nakangiti niya sagot sa akin. Natigilan naman ako at nagtatakan tumitig sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Anong karir yan? Don't tell me na napapasok ka sa showbiz. Natatawa kong tanong sa kanya. Sira ka talaga? Hindi ko akalain na may pagka-joker ka rin pala, Alina. Hindi karir sa showbiz ang ibig kong sabihin, kung hindi karir sa trabaho. Alam mo bang sobrang saya ko rin ngayong araw? Nakangiti niya tanong sa akin. Bakit? Ano ba kasi yun? Puno ng kuryosidad na tanong ko sa kanya. Angie, i-congratulate mo ko dali. Alam mo bang na-promote ako? Alam mo bang ako na ngayon na supervisor ng housekeeping department? Kinikilig niyang bikas habang halatang galak sa boses niya. Kagad naman lalaki ang mga mata ko sa gulat. Talaga? Totoo ba yan, Odessa? Tuwang-tuwa akong bigkas sa kanya. Yes, imagine mahigit 1 week pa lang tayo dito sa beach resort. Pero promoted na kaagad ako. Tibang ganda ng umpisa ng karir ko sa beach resort nito, Angie. Tuwang-tuwa niyang bigkas. Yes, oo naman. Congratulations, Odessa. Masaya ako para sa iyo. Lalo na't deserve mo naman talagang maging supervisor. Keep up the good work at malay mo, in the future ikaw na magiging general manager ng beach resort na ito. Tuwang-tuwa akong bigkas. Malakas namang natawa si Odessa. So, hindi ka nasasama sa akin sa Manila? Maya-mayang tanong ko kay Odessa. Halata talaga sa mukha niya na masaya siya sa kanyang promotions, kaya naman alam ko hindi na talaga siguro siya makakasama sa akin sa Manila. Ayos lang naman sa akin yun dahil alam kong malaki ding break talaga para kay Odessa. Ang pagkakapromote niya sa trabaho niya. Well, hindi na siguro. Wala naman si Madam Candy kaya nakakapag-focus na ako sa trabaho kong ito. Ngiting-ngiti niya sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ng matawa. Talagang wala na si Ma'am Candy kasi si Santi na nga hindi ba? Na si Sante dahil masyadong mapapel sa buhay at itong si Odessa. Si Odessa ngang pumalit. Well, mas may maganda din palang bunga ang pagkakatanggal ni Candy dahil ang matalik kong kaibigang si Odessa ang pumalit sa naiwan niyang posisyon. Well, ano pa nga bang masasabi ko kung hindi congratulation? Siguro dalas-dalasan ko na lang pagdalaw dito sa beach resort para magkita tayo palagi. Nakangiti kong sagot sa kanya. Sure, at sa susunod na pagdalaw mo, kaya na talaga siguro kitang ilibre sa isang mamahaling restaurant, Angie. Nakangiti niyang sagot sa akin. Sira, mag-ipon ka para sa kinabukasan mo. Huwag mo kong alalahanin, Odessa. Natagpuan na ako ng taong ko kompleto sa buhay ko, kaya masayang-masaya na rin ako. Nakangiti kong sagot sa kanya na kaagad niya namang sinang-ayunan. Ayaw ko pa nga sanang tapusin ang pag-uusap naming dalawa ni Odessa, pero bigla namang dumating si Stel. Walang choice ang kaibigan ko kung hindi ang magpaalam na. Nabitin man ako sa pag-uusap namin, mas masaya naman ang puso ko dahil tinupad ni Stel ang pangako niya sa akin. Nababalikan niya din ako kaagad dito sa suite namin pagkatapos ng meeting niya. Sweetie, ano tong nabalitaan ko na nagkasagutan daw kay ni Glenda? Kakalabas lang ni Odessa sa pintuan ng suite nang biglang tanungin ito sa akin ni Stel. Nagulat man sa bigla ang tanong niyang iyon, sa akin ay wala naman akong choice kung hindi sagutin siya. Yes, pumunta siya dito kanina at nauna siyang inisin ako, nakasimangot kong sagot sa kanya. Napansin kong biglang sa meryosong mukha niya habang titig na titig sa akin.
Hindi ko siya inaway. Siya itong nauna at pinagbantaan ako na aagawin ka raw niya sa akin. Stel, sabihin mo nga sa akin, gaano ba kalalim ang pinagsamahan niyo ng babaeng yun? Nagtataka kong tanong sa kanya. Ang tuwang nararamdaman ng puso ko'y bigla na lang napalitan ng hindi maipaliwanag na damdamin. Nalulungkot talaga akong isipin na minsan palang naging sila. Noong mga panahon na wala ako sa tabi niya, nagawa niyang pumatol sa ibang babae. Hindi mo siya dapat patulan, Alina. Nag-alala lang kasi talaga ako eh. Hindi mo dapat inuubos ang energy mo sa taong walang kwenta. Seryoso niyang sagot sa akin. Alam ko naman yun, pero nauna kasi si Glenda eh. Ano ba kasing reason niya kanina? Bakit kasi pumunta pa siya dito? Ngayong mukhang alam niya naman na nagkabalikan na tayo. Seryoso kong katuwiran sa kanya. Yes, naintindihan ko kung anong pinupoint out mo. Pero sana sa susunod, iwasan mo na siya. Hindi lang siguro matanggap ni Glenda na basta ko na lang siyang hiniwalayan. Kaya ganun na lang siya ka-bitter. Nasaktan din siguro siya kaya ikaw ang pinuntirya niya kanina. Seryoso niyang sagot sa akin. Kunot na naman ako napatitig sa kanya. Hiniwalayan? Ibig mo bang sabihin nag-break na kayong dalawa? Seryoso kong tanong. Yes, wala naman akong dapat na itago sa iyo eh. Alam kong aware ka sa kung anong relasyon namin ni Glenda. Noon kaya nga tinapos ko na kanina eh. Gusto kong maging honest sa pagsasama natin kaya naman sana ang issue tungkol kay Glenda ay huwag mo na sanang patulan. Nagkakaintindihan ba tayo? Seryoso niyang tanong sa akin. Wala naman akong choice kung hindi ang tumango na lang. Ayaw na ayaw ko magkasamaan kami ng loob ni Stel kaya kahit nalabag sa kalooban ko, kailangan ko sumang-ayon sa sinasabi niya ngayon. Saka hiniwalayan niya na daw eh. Kaya ibig sabihin nito ako talagang pinili niya. Ano pa nga bang magagawa ko kung hindi ang magsaya, hindi ba? Aasa na lang siguro ako na kusa na rin tumigil si Glenda. Maganda naman ang babaeng yun at siguro makakabingwit din siya ng lalaking para sa kanya. Yung lalaking walang sabit para wala siyang masirang pamilya. Oo naman, promise hindi ko na siya papatulan. Basta wag siyang lalapit-lapit sa'yo. Ayaw ko may ibang babae na lalandi sa'yo, Stel. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Seryosong sagot ko rin sa kanya. Mahal din naman kita, Alina. Ngayong nandito ka na. Pangakong hindi na talaga ako titingin pa sa iba. Masuyo niyang sagot bago muling naglapat ang labi namin. Ano nga kayang mangyayari ngayon tila manggugulo si Glenda sa relasyon ni Stel at Alina? Hanggang saan kaya magagawang panindigan ni Stel ang kanyang asawa? Ano ang gagawin ni Selena ngayong iniwan na ng kanyang kapatid ang kaibigan niya si Glenda? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.